para pareho ang takbo dapat ng utak ng mga abogado kung hindi nakukulaya ng politika ang kanilang opinyon. Ang problema sa mga abogado na iba, pag galit kay Duterte, iba na ang opinyon. Oh, yan ang mahirap eh. Kaya kung matino kang abogado, kung ano lang ang sinasabi ng saligang batas, susundin mo. Abay, meron ka pong post recently, sir, sa Facebook patungkol sa ulat ng Al Jazeera na Italy releases Libyan general arrested based on ICC warrant. Nakalagay po sa inyong post, Attorney Sal, Italy releases Libyan general arrested based on ICC warrant. Osama El Masri Najim was detained in Turin on Sunday under an arrest warrant issued by the ICC, or the International Criminal Court, which said he was suspected of crimes including the murder, torture, and rape of detainees in Libya. He was freed on Tuesday, however, due to a legal technicality and flown by an Italian state aircraft back to Tripoli. The Italian Foreign Minister Antonio Tajani made light on the ICC's objections, telling reporters the court is not the word of God, is not the font of all truth. Italy is a sovereign country and we make our own decisions, he added. Nakalagay din po sa article, sa balita ng Al Jazeera, ang technicality kung bakit pinalaya po yung nasabing suspect. Sabi dito, Attorney Sal, the Italian government released the warlord on a technicality, arguing there was a procedural error in his arrest. The ruling by a Rome court that secured the release said Justice Minister Carlo Nordio should have been informed ahead of time. Since the Justice Ministry handles all relations with the ICC, the Italian government has close relations with the internationally recognized governments in Tripoli. Any trial in The Hague of the regime would have brought unwanted attention to Italy's migration policies and its support of the Libyan Coast Guard, which it has financed to prevent migrants from leaving. Ang nangyayari po ba ngayon na ating nabasa na, Attorney Sal? Nakikita mo ba na may similarities o yun yung kahihinatnan sa kaso ni Tatay Digong sa ICC? Unang-una, ang nag-post yan hindi ako, kundi yung isa sa mga administrador ko, yung aking anak na si Attorney Paulo. At nakita niya nga yan. At maganda ang mga sinasabi sapagkat kalintulad din ng mga sinasabi natin sa ating programa. Yung ginawa kay Pangulong Duterte ay illegal. Doon mo makikita na isang gobyerno, kagaya ng Italy, validates yung palagi kong sinasabi na hindi totoo na walang magagawa ang gobyerno. Na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga iba, abogado, na walang jurisdiction ang hukuman. Ang sabi natin, laging may jurisdiction ang hukuman sa gobyerno pag naggawa ka ng mga mali at illegal. Pinapakita ng Italian government na gaya ng sinabi rin natin sa programa ito, paulit-ulit lang natin sinasabi, tayo ay may isang malayang bansa. Meron tayong soberentiya at meron tayong malusog na sistema legal. Kaya hindi po pwede na gagawa ang isang dayuhan, papasok dito ng sapilitan na dudukutin ng isang mamamayan. At ito namang pamahalaan ay tinutulungan pa. O kaya, tingnan mo itong ginawa ng Italian government. Merong isang akusado dyan sa ICC. Dinala ng ICC sa kanila. Ang sabi ng Italian government, hindi, balik mo sa amin yan. Kasi may mali sa pagka-aresto yan. Hindi nasunod yung aming batas dito. Hindi nyo pinaalam ang Italian ang government o ang presidente. Kaya ang ginawa nila, pumunta sila sa Hague. Kinuha nila uli. Walang magawa ang ICC. Talagang walang magagawa ICC. Kaya kabulastugan yung sinasabing walang magagawa ang gobyerno. Malaya ka. Malakas ka. Isa kang may sariling soberentiya. Kaya hindi po pwedeng walang magagawa. Kung gusto, kayang gawin. Kaya maganda ko yung ibinigay na halimbawa. Ibig sabihin, ano sabi ng Italian government? Hindi Diyos yung ICC.
kami may sarili kaming kalayaan, may sarili kaming sovereignty. Kaya kailangan ibalik o binalik. Kinuha. Eroplano nila, kinuha sa walang nagawa ang ICC. O, hindi po ba? Kaya yan ang dapat na gawin ng gobyerno. At natutuwa naman tayo, alam niyo yung abogado, yung lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman, binabasa ko yung mga sinasabi niya. Parang ako nagsasalita eh. Kasi kung ano yung mga sinasabi natin dito, mulat sa pulpa. Mula pa hindi pa na-arrest si Presidente Duterte, yun din ang linya niya. Nakakatuwa sapagkat parehong-pareho ang takbo ng utak namin. And for that matter, para pareho ang takbo dapat ng utak ng mga abogado kung hindi nakukulayan ng politika ang kanilang opinyon. Ang problema sa mga abogado na iba, pag galit kay Duterte, iba na ang opinyon. Oh, yan ang mahirap eh. Kaya kung matino kang abogado, kung ano lang ang sinasabi ng saligang batas, susundin mo. Ang iba kasi, kung ano-ano mga ipinapasok, kaya nagkakaloko-loko ang mga opinion nila. Oh, ano sabi ko noon? Noon sabi ko na, di ba, from the very start, walang jurisdiction. Oh, yan hindi yan sinasabi ni Kaufman. Walang jurisdiction. At ilalabas kaya bago pa mag-trial. At sabi niya, kung patas lang itong hukuman ito, i-release kagad yan si Presidente Duterte. Ano pang sinabi niya? Sa akin yung narinig ha. Ano sabi ko? Kasi sabi ng ICC, hindi, may jurisdiction pa kami. Kasi nung umalis kayo, nakaumpisa na kami ng investigasyon. Ano sabi ko sa inyo? Noong paulit-ulit ko na sinasabi, wala pang mga kaso. Nung ako'y tagapagsalita pa lang, sinabi ko na yan, ang investigasyon na ginawa nyo ay hindi yung investigasyon na nakatakda dyan sa inyo. Sapagkat yung investigasyon nyo, ginawa nyo 1 year and 7 months after the effectivity. Ang ginawa niyang investigasyon, preliminary examination, kung meron kayong jurisdiction, kung nasunod niyo yung principle of complementary rule. Pero yung investigasyon talaga, dahil si Fatou Bensouda, humingi ng permiso noong September lamang ng 2021. That's 1 year and 7 months after na pumalas tayo. At yung pong pagkalas, hindi ako rin yun. Ako nagrekomenda doon. Kasi nga, hindi ba sabi ni Presidente, wala kayong jurisdiction sa akin. Hindi naman nalatala sa official gazette sinasabi ng konstitusyon natin hindi mo basta maaaring tanggalin ng buhay ang ari-arian at saka kalayaan ng isang tao pag hindi mo binibigyan ng tamang proseso ng batas. At hindi mo mabibigyan ng tamang proseso yan kung hindi alam ng akusado kung meron bang batas na siya nilabag. At hindi niya malalaman na may batas kung hindi mo ilalathala. Kaya sabi ni Presidente Duterte, hindi mo naman nilathala sa official gazette yung Rome Statute. Yung tratadong yan, hindi mo na ilathala. Hindi ba sabi ko rin sa inyo, sa akin yung rin unang narinig, under Commonwealth Act 638, Section 1, all legislative acts has to be published, those of public interest and of general application. Kaya nakakatuwa na, yan lang ang gawin mo. Okay ka na. Attorney Mr. Nicholas Kaufman, tuloy-tuloy mo na yan.